Tuloy ang pagko-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Sa kabila ng sumiklab na gulo at pagbabago sa liderato, naniniwala ang mga impeachment prosecutor mula sa Kamara na boboto pa rin ang mga senator judges base sa ebidensya at kanilang konsensya. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Maaksyon ng mga naging eksena sa Senado mula sa palitan ng liderato, biglang paglutang ni Senador Bato de la Rosa hanggang sa komosyon at palitan ng mga putok. Pero sa kabila ng tensyon, nakakalendaryo na sa May 18 alas 3 ng hapon ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Inimbitahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga kapwa niya mambabatas na dumalo suot ang kanilang impeachment robes. If everyone agrees on the rule, I do not see any reason why hindi kami makapag-convene sa Monday. Nadala na rin ang kopya ng Articles of Impeachment sa mga opisina ng mga senador na tatayong hukom sa paglilitis. Kaya naman naghahanda na rin ang prosecution panel ng Kamara sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saraw Party List Representative Terry Redon, nakatalaga na ang prosecutor sa bawat ground ng impeachment na kanilang ilalatag sa Senado. Wala naman ho kaming fear na magkakaroon po nagharang kasi it is the Senate itself that stated that they will convene the impeachment court on May 18 at 3 p.m. So, pangahawakan po namin yung po binanggit po ng ating po Senate President that this is their commitment as a majority, as part of the leadership of the Senate. Hindi naman naniniwala si Redon sa mga usap-usapan na dead on arrival na ang impeachment pagdating sa Senado. Tingin ko po if it is something that is dead on arrival, it would have been a different pronouncement by the current Senate President. But we will hold on, no? We have great faith in his pronouncement na talaga po magko-convene ang Senate Impeachment Court. Kasi otherwise, ang pag-uusapan ho by that time, kung wala pong ganitong commitment to open ang Senate leadership, pag-usapan yung usapin po ng jurisdiction at kung tama ba ho yung pagkakatransmit ng articles of impeachment. Pero tingin ni Kabataan Party List Representative Rene Co, dapat maging mas mapagmatyag ang taong bayan sa kung paano hahawakan o anyay posibleng manoobrahin ng Senado ang impeachment process. May range of stances sila. No, meron dyan maghahawak ng posisyon na dapat may trial pa rin tumuloy-tuloy kahit papaano. Then sa loob, pwedeng maniobrahin yung motions in a way favorable kay VP Sara. Meron namang posisyon na hindi talaga gawin at all ang trial. No? Huwag simulan. Giit ni Co, ang malinaw, hindi dapat maantala pa ang paglilitis. Sa kabila ng pagpapalit ng liderato at sa nangyaring gulo sa Senado, naniniwala ang mga prosecutor na sa huli, boboto ang mga senator judges base sa ebidensya at sa kanilang konsensya at hindi sa kung sino ang kalyado nila sa politika. Ayon kay Congressman Lawrence Defensor na isa din sa mga tatayong prosecutor, hindi dapat makaapekto ang gulo sa Senado sa isasagawang impeachment trial. Dapat maimbestigahan ng husto. Nakakabahala yon at sana ipakita ng ating mga senador sa Lunes na totoo ang sinasabi nilang dapat hindi ito makaapekto sa impeachment. Inaasahang dadalo sa Lunes ang lahat ng 11 prosecutors mula sa mababang kapulungan. Jervis Manahan, ABS.